Magandang araw po ulit sa ating lahat at tayo po ay nandito na naman sa harapang bahagi ng aming farm dahil nga sa inaasahan natin na ngayong week ay kakabit na po yung kontador ng ating kuryente dito sa ating maliit na kubo. So naglilinis-linis po tayo, kung makikita nyo nandun yung ating grass cutter. Trinitrim po natin yung damo dito sa may parting daanan dahil nga sa unti-unti na namang tumataas or lumalago yung mga damo. So, isang linggo siguro tayo ditong lilinis. So, itutuloy po natin yung ating mga grass cutter dito. And kakayos lang po kanina yung grass cutter. Bali, binilhan ko po siya ng hose dahil napakabilis pong nasira yung kinabit na hose dyan. Siguro, matagal ng stock yung ano na yon, yung parang goma na hose. So, kanina, maagang maaga is na nilipat natin yung ating mga apat na native na baboy dito. Nilagay na po natin sa range. And ito by next month siguro is ililipat ko na rin kasama ng anak para naman masampatin siya ulit ng ating bore. So malaki na rin po no yung kanyang anak at binabalak ko pong dalhin po yan sa bagong area para siya po yung gamitin nating bore. Wala kasi tayong mahanap or makikipag-swap tayo dyan sa kabila kay Kagawad dahil marami siyang bore na available ngayon dyan. So maliliit nga lang no yung kanyang mga lahi ng baboy kaysa sa bore natin. And syempre nandito po yung ating mga alagang Muscovy ducks. So ito po yung 6. Bali yung isa babae yata. Ililipat ko na lang sa susunod siguro na linggo pag confirm na talaga na babae siya. And hindi na ako papasok kasi medyo hinihingal ako pag pumapasok ako doon. So ito rin po yung mga 12 peraso. Nandito sila and yung 7. So subukan natin yung 7 na pakawalan na rin next week. Kaya lang baka kawawain itong mas malalaki. So napapansin ko dito sa ating mga nandito na maliliit ay parang may dugo-dugo sa kanilang mga pakpak. Siguro tinutok-atokan ng mas malalaki sa kanila. Ayun, medyo malinis pa naman dito sa bandang una ng farm. Yung kubo natin nalinis na, nailigpit natin yung mga kalat dyan. At punta naman po tayo dito sa ating range ng ating mga native na baboy. So hindi ko pa rin hinahalo no itong ating bore dahil nga sa masyado siyang masiba, masyado siyang matapang, inaaway yung mga inahin natin. So kawawa naman sila, hindi sila makakain ng maayos. Kaya dyan lang po muna siya. Pag napansin na po natin na mayroon na pong mga inahin na magpapasampa ulit, saka na lang natin papakawalan. Dito ko na rin po nilagay yung ating ibang mga native na baboy. So yung iba nandun nag-i-explore. Ang problema natin doon is hagwire na lang sa likod ng kawain na yon. Baka may mahanap po silang lulusutan doon. Napansin ko kasi no, kaya nilipat ko dito yung 4. Dahil itong dalawa is maliliit to nung una. Mas malaki pa yung dalawa nating may puti, yung mistiso. Kaya lang nung nilagay ko dito yung dalawa dahil hindi nakakalusot, mas malaki naman na itong dalawa kaysa dun sa dalawa natin na nandun. So magkapatid kasi yung nandito no, yung dalawa. Bali nagkukubkub sila sa may kawayan. So yun no, kakalipat lang natin kanina. At sana ay hindi na masyadong umulan dahil hindi sila kasya no doon sa ating nilagay na kubo. Ang ginawa nila, gumawa sila ng tunnel doon sa ilalim nun ng mga baboy na yon. Doon sila natutulog ngayon. So ayan, so kahit papaano marami na rin po tayong native na baboy. Isa talaga sa mabilis dumami na alaga natin is itong native na baboy. Ilan na rin yung nakatay natin. At syempre nakabenta na rin po tayo ng ng native na baboy. And dito naman po sa ating mga tupa, bali hindi po tayo sure sa isa no kung talagang buntis siya yung nandun sa dulo dahil nga sa parang maliit yung tiyan niya, parang normal lang dahil nga sa medyo makapal yung balahibo. So hindi natin masyadong makita kung talagang buntis o hindi. Pero itong isa is talagang sure na buntis dahil nga nakita natin nung nasampahan.
At ano po yan, natanggal na po yung balahibo niya noon. Bali manipis na lang po yan, bali tumutubo lang ulit. Kaya kitang-kita po talaga yung paglaki ng kanyang tiyan, or yung malaki talaga yung kanyang tiyan. And kahapon din po ay nanganak na po yung isa nating kambing na buntis. At meron po tayong dalawang bagong kambing dito. So isang lalaki at isang babae. So yung inahin po natin is hindi ganun kalaki dahil nga sa native po siya. At ang ginamit nating barako sa kanya is si Brando. Kaya itong dalawa na to is pinakaunang naging offspring Brando. So kung titingnan nyo is talagang kamukhang kamukha ni Brando, yung kulay pa lang. At malakas pong kumatas to itong lalaki, kaya parang napag-iwanan tong babae. Tapos nabidyohan natin kahapon yung aktual na panganganak, kaya lang tayo po ay nagdadalawang isip na i-upload dahil nga naano po tayong baka magkaroon po tayo ng problema kay YouTube. So ayan, relax na relax po yung ating dalawang bagong kambing. And nag-injection na rin po ako kanina ng iron para mabilis na lumakas yung kanilang pangangatawan at resistensya syempre. Ito, dumidede naman siya, mabait magpadede yung inahin, kaya lang mas lamang talaga tong lalaki. Iba talaga pag lalaki yung kambing natin, malakas po silang dumede talaga. At yung iba naman nating kambing ay hindi ko na rin po nilayo dito sa ating farm dahil nga sa signal number 1 na naman po dito sa aming lugar. Buti na lang at hindi naman ganon, or hindi naman siya umuulan. So hindi po natin alam mamaya dahil makulimlim. Pero habang nandito tayo is i-observe lang natin, at kaya dito rin natin sa malapit nilagay para in case na umulan man ay makakuha natin agad sila dahil nandito naman tayo sa malapit dito sa area nila. So curious lang ako dun sa dalawang natin doon. Nakalabas na nga yung isang inahin natin doon, yung isang baboy natin doon nakalabas na. So kailangan po nating yon, lagyan ng takip doon sa area na yon. Bali puputulin lang po natin itong ating video ngayon dahil gagawan natin ng paraan yung nilabasan ng ating doon, isang inahin. So sisilipin lang po natin. At ayun, mag-ingat po tayong lahat dahil nga sa may bagyo na naman. At huwag kayong lumabas ng bahay.